Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito mga kabunyog, napanood nyo ba yung interview kay Sara Duterte? Si Argo sigurado napanood yun. Wala nang nag-i-interview sa kanya na mainstream media halos. Kaya ang nangyayari, si Sara nagpapa-interview dun sa mga DDS vloggers nila. Yung si Banat Bay, isa kayong Boss Dada bang tawag nila doon? Yun ang nag-interview kay Sara. Ngayon, kunwari wide-ranging topics. Akala mo malawak yung coverage ng discussion nila. Marami nga silang kinover na topics, impeachment, pati yung ngayon, yung kaguluhan sa Middle East, pati yung problema o krisis sa edukasyon, diniscuss nila, yung issue ng confidential funds, Mary Grace Piatos. Kaya lang, ang purpose sana ng interview, ipakitong magaling si Sara. Yun ang purpose nun. Kaya lang, ang lumabas, wala. Sumabog ang kawalang alam ni Sara. Sumabog ang kawalang alam. Nag-aastang marunong na akala mo, kabisado niya yung mga topics na tinatanong sa kanya, kaya lang ang lumabas mga kabunyog, wala. Lalo lang na-expose si Sara. Kaya, ayan, isa-isahin natin. Ito, pag-usapan natin ito mga kabunyog. Yung tungkol doon sa nakita nyo na siguro o napanood nyo na yung issue sa eroplano. Yung ang tinutukoy ko, sabi ni Sara Duterte, ang dali lang naman sanang kunin ang mga kababayan natin doon daw sa Middle East, yung mga naiipit ngayon sa kaguluhan. Ang dali lang daw niyan, sabi ni Sara Duterte. Ang dali lang yan, sabi niya. Mag-aano ka lang. Kukuha ka lang, magre-rent ka lang ng chartered plane o i-charter mo lang ang isang eroplano. Tapos kukunin na doon yung mga kababayan natin. Parang ganon. Yun ang ni Sara. Nung panahon nga daw ng COVID, siyempre, presidente yung ama niya noon. Nung panahon nga daw ng COVID, may mga na-stranded din daw yata sa Manila. Ngayon sila, nagpadala sila ng eroplano, nangontrata sila ng commercial airline, sabi niya. Galing ng Davao. Kinuha yung mga na-stranded na taga Davao, kinuha sa Metro Manila. Ganun lang daw kadali yan. Ganito ang sabi. Napakadaling magpadala ng eroplano sa totoo lang. Alam nyo ba noong COVID-19, maraming stranded na taga Davao City sa Metro Manila. Napakadali. Nangontrata kami ng commercial airline. Mga kabunyog, imagine niyo yan. Imagine niyo kung ito yung presidente ng Pilipinas ngayon. Ganyan siya mag-isip. Ang layo naman, unang-una, domestic ang pinag-uusap, ang sinasabi niya, domestic. Domestic, Pilipinas. Totoo yun. Madali lang nilang gawin yon dahil, lang naman yon, Davao City saka Metro Manila. Presidente pa ang ama niya. Totoo yun. Maghahanap ka nga lang talaga ng commercial airlines, kukontratahin mo. Tapos kukunin na yung mga na-stranded na mga taga Davao sa Metro Manila. Madali yun. Madaling kumuha ng permit doon. Tsaka wala namang barilan doon, walang mga pagpapasabog, walang atake. Ito, gera ito. Gera ito. Delikado. Ang mga bansa nga sa Middle East, sinarado na ang kanilang airspace. Sinarado na nga yung kanilang airspace. Bakit? Bakit? Ay, siyempre, hindi nila sigurado kung baka may baka biglang tamaan na kanila na private. Alam nyo, mga kabunyog, halimbawa yung ako kasi nakailang punta na ako ng Europe. 4 na beses. Dumadaan ako, ang paborito ko kasi Qatar Airways. So, galing ng Pilipinas, tumitigil muna kami ng Doha, Qatar. Ang Doha, Qatar, punta na ng Europe kung saan na destinasyon doon.
Eh ngayon, ano yan, ang daming eroplano ang Qatar Airways. Doon naman sa Dubai, sa Doha, Qatar yan. Doon naman sa Dubai, yung Emirates. Yan yung mga paboritong eroplano na gamitin ng mga Pilipino. Emirates, yung pupunta ka ng Europe, Emirates at saka Qatar Airways. Ako Qatar Airways paborito ko. Daming eroplano niyan kasi ang laki-laki ng airport ng Doha saka nung Dubai. O ngayon, sa tingin ba nito ni Sara Duterte, ika-cancel ba ng Doha ng Qatar ng Qatari government? Ika-cancel ba nila ang mga biyahe? Ang laki ng nawawala sa kanila. Bakit nila kinansel muna ang mga biyahe? Hindi sila nakakasigurado ng seguridad. Hindi sila nakakasigurado ng seguridad. Ay, matindi ito mga kabunyog, mga kababayan, si Sara Duterte. Imaginein mo, ang dali lang naman daw yan. Wala daw nagagawa ang gobyerno. Pinabayaan na yung mga kababayan natin sa Middle East. Ang dali lang daw kunin yan, mga kababayan natin doon na gusto nang umuwi ng Pilipinas. Magpadala lang ng eroplano. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded ng mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines doon, sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City, meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City, pero sabi namin, sige, sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Baka daw pabagsakin yung aeroplano. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Ay, mga kabunyog, mga kababayan, anong klase ito? Anong klase ito si Sara Duterte? Imagine niyo kung yan ang presidente ng Pilipinas. Mapapahamak tayo. Mapapahamak. Ngayon, para lang may masabi lang at makomentaryuhan lang ang administrasyon, ngayon, ang pinapalabas niya, madali lang naman sana yan. Noong panahon daw ng COVID, ginawa nga daw nila yan sa Davao City. Nagrenta daw sila ng eroplano, commercial airline. Kinuha daw yung mga Davaoinyo na na-stranded sa Manila, dinala sa Davao. Ganun lang dali. Ay, ano ba yan? Ay, iba ang gera sa COVID. Pangalawa, yun, domestic yun, local yun. Ito international. Ang pinag-uusapan dito, gera ng Amerika, Israel at saka ng Iran. Ano ba ito? Ang mga bansa nga sa Middle East, ano yun ang laki ng mawawala sa kanila, nawawala. Kaya sa kanila lang, gusto rin sana nilang i-resume na ang international flights. Kasi yung nakakansilang mga biyahe ng mga eroplano nila ng Emirates at saka ng Qatar Airways, grabe ang nawawala sa kanila. Kaya lang bakit nila kinansel ang mga flights? Delikado Delikado ang lagay. Tapos ngayon, magrerenta ka ng parang chartered plane. Commercial i-charter mo, aarkilahin mo, kukontratahin mo. Bakit? Normal ba ang sitwasyon? Normal ba ang sitwasyon? Gera yan. Ano ba itong si Sara Duterte? Pero bilib na bilib pa rin yan ang mga DDS, Ang galing daw talaga ni Sara. Ang bilis mag-isip. Ay, ano ba yan mga kabunyog? Ano ito? Nag-aastang marunong si Sara. Yun sa isang topic na yun. Tungkol lang yan dun sa eroplano na. Akala niya ang dali lang nun. Gera nga ito Gera. Kaya
ang kailangan mong gawin dito i-secure yung mga kababayan natin doon sa Middle East. Pag nagsabi na ang Kuwaiti government, ang Qatari government, ang Saudi government na pwede na, saka tayo makakapagkuha ng... Hindi naman natin pwedeng kunin yung mga kababayan natin doon na kagustuhan lang natin. Kung yung mga bansa nga doon, nagsarado na muna ng kanilang airspace, hindi na muna nagpapalipad ng mga eroplano galing sa kanilang mga airports, tayo pa kaya, sino? Ano ba yan? Ipapahamak tayo nito ni Sara Duterte, mga kabunyo. Matindi to. Actually, ang dali lang daw. Ang dali lang daw, sabi ni Sara. Madali lang yan. Noon nga daw panahon ng... Ay, ano ba ito? Ito ang setup ng mga na yan. Para lumabas lang na siya'y magaling, para lumabas na siya'y mabilis umaksyon, pinapakita niya na kung siya ang presidente, madali niya lang gawin yan. Yung mga kababayan natin na gustong umuwi, madali lang yan pauwiin sa Pilipinas. Ganon ang gusto niyang ipakita dyan eh. Kung siya ang presidente. Kaya nga 'di ba sabi ni Harry Roque, anong sabi ni Harry Roque? PBBM, kahit ngayon lang, i-take over na muna ni Sara. I-take over na ni Sara kasi yung giyera na yan sa Middle East, kailangan dyan magaling ang maging presidente. Ikaw wala kang nagagawa, mo na, ibigay muna kay Sara. Yun, yun ang panawagan ni Harry Roque O kaya lang ngayon, in-interview si Sara Duterte nung kanyang mga vloggers kasi hindi naman ini-interview si Sara tungkol dyan. Kasi nagagalit na nga sila ang mga DDS, bakit daw hindi ini-interview ng mainstream media? I-interviewin ka ng mainstream media, ganyan yung mga sasabihin. Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, yun, kumakalat sa social media yan ngayon. Ang sabi ni Sara, bakit daw walang nagagawa ang gobyerno? Dapat iuwi na dito yung mga kababayan natin na gusto nang umuwi. Ang dali lang naman yan. Sila nga daw nung panahon noon ng COVID, nag-arkila lang ng commercial airlines. Nakauwi na yung mga taga Davao, papunta galing Manila. Akala mo ang ganun kadali? Gera ito. Pero bilib na bilib yung mga DDS. Sila Argo, sabi nila, ang galing talaga ni Sara. Sana siya na ang presidente natin. Ano ba yan, mga kabunyog? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.